Sigurado akong sa kayon ay lahat kayo ay kinilabutan at nakapanood na ng maraming video mula sa Espanya. Tingnan ninyo ito, 10,000 ayon sa ilang pagtataya, hanggang 80,000 na mga taga-Morocco at Hilagang Aprika ang sumalakay sa mga teritoryo ng Espanya sa kontinente ng Aprika, mga engklabe ng Espanya, Ceuta at... Pasensya na, nakakalimutan ko ang pangalan ng isa pang lugar, Melin. Paano tayo nakarating dito? Grabe na ang sitwasyon. Pati si Dirty Sanchez na nagbigay daan dito at nag-legalize ng kalahating milyong tao ay nagsabing ginagamit na natin ang resources para maibalik sa normal ang lahat. Paano tayo nakarating dito? Sige, sa kahit anong lipunan, laging may mga magkakatunggaling kwento o pananaw. At kung saan patutungo ang lipunan ay nakadepende sa kwento, sa mga kwentong nagwawagi. Ngayon, hindi laging tama, mali, o sikat ang mga kwentong yon. Maaring ang pinipili ng mga elite ay kung ano ang nagsisilbi sa sarili nilang interes. Maaring sila ay tiwali. Pwede ring may magagandang dahilan, sa totoo lang. Sa pangkalahatan, umuunlad sa tamang direksyon ang lipunang kanluranin. Ibig sabihin, mabuti ito para sa kanilang mga tao. Pero kamakailan lang ito nagbago. Halimbawa, ngayon, may dalawang magkaibang kwento na nagtatalo kung saan dapat tumumo ang lipunang kanluranin. Dapat ba itong manatiling homogeneous, kultural na homogeneous, o dapat sirain ang sariling kultura para sa pandaigdigang kultura? Ganito rin ang nangyayari sa Espanya at ibang bansa. Panuorin natin ang mga video para maintindihan mo ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. At bago ako magpatuloy, gusto ko lang ipaliwanag ang teorya ko na ang mga lipunan ay patuloy na nagbabago. Lahat ay patuloy na nagbabago. Ako ay nagbabago, ikaw ay nagbabago. Bukas, gagawa ka ng desisyon na magtatakda na magiging direksyon ng iyong kinabukasan. Kaya tulad niyan, ang mga lipunan ay patuloy ding nagbabago at sila ang nagtatakda ng magiging direksyon ng kanilang kinabukasan, direksyon ng kanilang pag-iral. Ang mga naglalabang kwento ang tumutukoy sa direksyong yon. Kaya gaya ng alam ninyo, ang kanluran ay dumadaan sa isang liberal na progresibong yugto kung saan mayroong mga naglalabang kwento. Ito ang nangingibabaw na naratibo ng kaliwang panig. Hinihiling ko sa mga migranteng na brainwash ng lipunan na huwag niyo kaming iwan mag-isa sa gitna ng pasismo. Gusto rin naming bumoto sila. Oo, syempre, nakuha na namin ang mga papeles, regularisado na. Ngayon, ang susunod ay pagkamamamayan o pagbabago ng batas para makaboto sila. Oo naman, sana nga yung replacement theory. Umaasa akong tuluyan nating matanggal ang mga pasista at rasista. Itong bansa na may mga migranteng tao at mga manggagawa. Gusto ko ng pagbabago. Palitan ng mga pasista, rasista at umaasa sa iba. At magagawa natin ito kasama ang mga manggagawa ng bansa. Ano man kulay ng balat mo, Chino ka man o itim, si Morona kasama ang lahat ng kanyang kapwa, babaeng manggagawa sa buong bansa. Kaya ang ganitong kwento ay pinapalaganap ng mga sosyalista at neo-Marxista. Papasukin ang lahat. Likhain ng isang pandaigdigang sosyalistang utopiya at wasakin ang mga katutubong kulturang kanluranin. Matagal na yan nangyayari. At nakikita na natin ito. At ang kabilang panig, ang panig natin, ay lumalaban sa naratibong nagsasabing pagpapakamatay ito. Matagal na itong nangyayari sa Espanya at sa iba pang mga bansa sa kanluran, karamihan sa mga bansang Europeo. Pero nangyari rin ito sa Amerika. Nagsimula na rin itong mangyari sa Australia, kung saan nakikita natin ang pagdagsa ng mga dayuhang lalaki na hindi kapareho ng ating kultura na sumasalakay sa mga bansa natin. Nakikita natin ang mga gulong na ito, pero hindi ko maipapakita lahat ng video dahil baka masyadong marahas ang mga yon. Pwede mo naman. Ang mga taong ito ay sumasalakay. Nilulusob ng napakaraming taong ito ang mga lungsod at bayan sa Europa. Umaasa tayo na balang araw, ang mga kaliwang marksistang komunista at woke na ito ay magsasabi, sige, nagkamali kami ng desisyon. Pero hindi. Hindi yon ang nangyayari. Sa halip, ang nakikita natin ay ang mga liberal na woke na babae, hindi lang nila sinusunod ang sosyalistang komunista na agenda, kundi may iba pa silang mga kakaibang hilig. Tingnan mo ito. Tingnan mo itong woke na babaeng Kastila na niyayakap ang isang ilegal na migranteng bagong dating. Siguro kinakalma niya ito dahil sa di ko alam anong trauma ang naranasan niya. Pero hindi ito uubra. Hindi uubra kahit 1 milyong lalaking ganito.
Halimbawa, tingnan mo ang babaeng ito. Inatanggap niya ang pananakop sa sariling bansa. Matagal na itong ginagawa ng mga puting liberal na babae. O tingnan mo ito. Kagabi lang, nag-viral ang video na ito sa Calais. Ang babaeng nasa videong ito ang tumutulong sa mga lalaking ito na lusubin ang Britanya. Itong woke na babae. At tinatawag pa niyang far-right ang mga lalaking ito. Kaya matagal na ginagawa ng mga liberal na babae ang ganito. At hindi lang mga liberal na babae ang gumagawa nito. Panoorin mo ito. Tingnan mo ang lalaking ito. Tingnan mo ang baklang Espanyol na ito. Walang alamang mga taong ito. Si Alejandro, ang sabi niya, perpekto at gusto namin siya. May nag-tweet nito. Tingnan mo kung anong dumarating sa Espanya. Ang mga agresibong lalaking nasa edad para lumaban ay dumadagsa sa Espanya. At sabi ng baklang ito, perpekto, gusto namin siya. Kaya malinaw na may kakaiba siyang trip. Nakikita na natin ito. Kaya tingin ko ito ang kwento ng mga kaliwa. May marksistang elemento at may sexual na kalayaan at kababuyan. Isang kwento dito. Tingnan mo ito. Bilang isang queer na babae, kung pupunta ako sa Palestine, hindi ako takot sa Hamas. Takot ako sa Israel. Kaya ito ay isang kontaminasyon ng kultura. Kaya ang lipunang kanluranin ay nagdurusa sa bahaging yon. Hindi naiintindihan ng mga tangga na ito. Tingnan mo ito. Arabong migranteng gang ang nangangaso ng mga bakla sa isang bayan sa Germany na uuwi sa ospital ang mga biktima. Nangyari rin ito sa Sydney ngayong taon kung saan nilinlang at binugbog ang mga bakla at bisexual na kabataan sa harap ng kamera sa mga ataking inspirasyon ng IS. Pero sino ang magsasabi sa baklang ito? Itong baklang ito? Sabi ni Alejandro, perpekto raw. Gusto pa namin ng mas maraming ganitong lalaki. Iyan ang kwento ng kaliwa na humubog sa lipunang kanduranin. At ngayon, bumabalik ito sa kanila. Ang tinitingnan ninyo sa inyong mga screen. Ang pananakop ng mga lalaking ito ay resulta lang nito. Resulta lang ito ng pagkapanalo ng naratibong iyon hanggang sa puntong ito. May isang populistang naratibo na lumalaganap sa kanduraning mundo na kami ang nagpapalaganap. Bahagi ako ng makinang iyon at may iba't ibang gumagalaw na bahagi na nagdala sa atin sa puntong ito. At iyon ang naging status ko. Hinahamon namin ang naratibo at sinasabing itigil na ito. Sa tingin ko, magdudulot ito ng epekto. Malalaman natin sa paglipas ng panahon kung ang episode na ito ay magpapalakas at makakatulong manalo ang aming naratibo na siya magtatakda sa huli ng direksyon ng ating lipunan. Halimbawa, kung saan dapat ito patungo. Dapat ba ito magpatuloy sa progresibong landas ng sariling pagkawasak na pinapapalakas ng kaliwa? O magsisimula ng manalo ang aming naratibo at babaguhin natin ang direksyon ng ating sibilisasyon at lipunan? Hindi lang ito tungkol sa isang lipunan, kundi sa kanduraning sibilisasyon sa pangkalahatan. Lahat ng yan ay kinakaharap natin. Kaya tingin ko, panahon lang ang makakasagot. Kaya kapag tinatanong ako, Haris, bakit kumpiyansa kang mananalo ang kanluran laban sa mga Islamista? Oo, nung simula ng siglo, 500,000 lang ang Muslim sa Europa. Ngayon, umabot na sa 50 milyon. Pero, 50 milyon ay mas maliit pa rin na bilang. Oo, sila ay lubos na radicalize. Lahat ay mga lalaki nasa edad para lumaban. Ganito ang itsura nila. Sila ay determinado. Alam nila kung ano ang kanilang hinahangad. Alam nila kung ano ang kailangan nilang gawin. Halimbawa, tignan niyo ang mga tao sa Barcelona, mga pare. Gusto kong ipakita sa inyo ang video na ito. Mga taga Barcelona, hindi taga Kyoto o ibang Spanish enclave. Mga taga Barcelona, naglalagay na sila ngayon ng tinik na kawad sa mga balkonahe para mapigilan ang mga mananakop na gumagamit ng hagdan sa gilid at sumasalakay. Pumapasok sila sa bahay ng mga tao. Tingnan at pakinggan mo, sa pilitan silang pumapasok sa mga bahay ng mga tao. Ito ang Kyoto. Sa pilitan pumapasok ang mga taong ito sa bahay ng iba. Nakita ko na, tingnan mo, nasusunog. Nasusunog ito. Ang mga babaeng ito ang may gawa nito. Ang mga babaeng ito, habang lumalayo ka, mas napapalayo ka sa realidad. Tingnan mo ang mga babaeng Alemana ito. Ang mga hangal na babaeng ito ang sumisira sa kanluran mula sa loob. Sumisigaw sila para sa hustisya, para sa gasa, at sa mga nobyo nilang taga-gitnang silangan. Naniniwala akong may sexual na pagkahumaling sila sa kanila. Hindi mo akalain. Tingnan mo ang babaeng Pranses na ito. Basahin ko kung ano talaga ang sinasabi niya. Sabi niya, mga puting Pranses, talo na kayo sa laban ng lahi dahil isa sa bawat 3 Pranses ay may lahing imigrante. Wala nang saysay ipagtanggol ang sarili ninyo. Ito ang sinasabi niya. Ang panukala ng survey para subukang mapanatili ang mga tinatawag na tubong Pranses. At sa matagal na panahon, naniwala tayo ng mga tsura ng sabuatan ng ito. Kaya sinabi nila ito, may sarili silang agenda. Nagpakilala sila ng mga pulisya dahil nung una,
Sa mas homogeneous na lipunan, kailangan nilang maging maingat at palihim. Kailangan nilang sabihing maganda at maayos ang multikulturalismo. Hindi ba gusto mo? Hindi mo ba gusto ang mga masasarap na putahe mula sa iba't ibang panig ng mundo? At mga tao, gumagana ang ekonomiya, pati mga bayarin. Kaya mong bayaran ng bayarin mo, maayos lahat. Parang, oo, ayos lang, bahala na. Kaya yung kwento at naratibo nila, nagtagumpay ng matagal at patuloy na nagdidikta sa direksyon ng lipunan natin. Naratings na natin ang pagbabago, kung saan mas maraming tao ang nagigising. Hindi gumana ang ideyang ibinenta ninyo sa amin. Mali yun. At mas nagiging lantaran na sila ngayon. Kaya nga pinatugtog ko sa inyo ang mga video tungkol sa mga taong ito. Oo, gusto namin ng kapalit. Bakit mo sinasabing conspiracy theory ang replacement theory? Totoo naman at hayagan na nilang sinasabi ito ngayon. Palagi na yung plano. Siyempre, at maraming ibang taong nakita na yon, maraming taon bago pa ako. Kaya ang punto ay, maghihintay ba tayo na sirain ang kaliwa? Kanluraning sibilisasyon? O tayo ang magtatakda ng direksyon ng ating mga lipunan at sa madaling salita ng ating sibilisasyon? Kita mo sa mga naglalabang naratibong ito, maraming gumagalaw na bahagi at taong may kanya-kanyang paraan ng pag-survive at paggiral. Lahat sila ay inuuna ang sariling interes ng grupo o organisasyon, gaya ng babaeng ipinakita ko na nagtatrabaho sa NGO. May sariling pilosopya ang NGO niya. Papasukin lahat. Bahain ng Pransya. Tapos bahain din ng UK. May sarili silang interes. Nag-iiba rin ang direksyon nila. At kung ano man ang naratibo sa loob ng organisasyong iyon ang magwawagi, iyon ang magtatakda ng magiging direksyon ng kanilang organisasyon. Pero higit sa lahat, ang direksyon ng ating lipunan ang pinakamahalaga para sa atin. May papel akong ginagampanan at ikaw din sa pagtatakda o pag-impluensya sa direksyon ng ating lipunan. Labanan ito ng mga naratibo. Sa dulo, lahat ng gumagalaw na bahagi ay lumilika o nagsisilbi sa naratibo na siyang tutukoy sa direksyon ng lipunan. Sa tingin ko, natatalo ang kaliwa. Magdudulot sila ng maraming pagdanak ng dugo. Nakapabagdulot na sila ng maraming pinsala. Pero hanggang doon na lang. Sa tingin ko, tapos na. Tapos na ang panahon nila.